Okay, maraming salamat sa napakagandang talakayan mga kapatid. So ang akin ay dumating na ang paghuhukom. So ngayon mga kapatid, marami kasing mga nagbabasa ng Bible na ang putput nila sa dumating ng paghuhukom ito'y tumutukoy sa pagbabalik ni Kristo. So hindi mo mga kapatid, ano ba yung dumating na ang paghuhukom? Mga kapatid, so kung tingnan po ninyo ang Apokalipsis, pakita po sa screen po natin sa Apocalypse 14 verse 6 at 7. At nakita ko ang ibang anghel na lumipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nanahan sa lupa at sa bawat bansa at wika, angkan at bayan. At sinabi niya ng malakas na tinig, matakot ka sa Diyos at magbigay kalulatian sa Kanya sapagkat dumating na ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisapa kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bugal ng tubig. So dito mga kapatid, ipinaliwanag ko dito kung anong dumating na paghuhukom. So noong 1844, pinaliwanag na po ni Brother Jibin na yung pagkakamali ng panghula ni William Miller na tupad noong 1844 na akala po niya ay darating si Kristo 1844. Pero marami na disgrasya doon mga kapatid. Bakit? Na disgrasya, ang daming mga ari-arian pinipintay. Dahil naniwala sila na 1844 babalik si Kristo. Yun po ay nakahula sa Bible din pala mga kapatid. Tingnan po ninyo ang Apocalypse chapter 10 verse 8. Pakita ko nga brother yan, dalawa. Yan, yung dalawa ko ganito po yan. So, nakalive ako nung nakara, hindi niya ako pinarating sa Facebook eh. So, ang sabi dyan, at ang tinig ng aking narinig mula sa langit ay muling nagsalita sa akin na nagsasabi, humayo ka, kunin mo ang aklat na bukas ng nasa kamay ng angin na nakatayo sa dagat at sa lupa. Ituloy. Ang sabi diyan, kaya ako'y lumapit sa anghel na sinabi sa kanya na ibigay sa akin ang maliit na aklat at kanyang sinabi sa akin, kunin mo ito at ito'y kainin mo. Ito ay magiging mapait sa iyong tiyan, ngunit sa iyong bibig ay magiging matamis na gaya ng pulot. So ito po mga kapatid, ito po yung pangangaral ni William Miller noong 1844 na pag-asabi niya darating si Kristo. Mga kapatid, kaya matamis po yun ang salitang babalik si Kristo. Kaya marami na disgrasya ng mga ari-arian. Kaya mga kapatid, pagdating sa tiyan, mapait. Bakit? Hindi dumating si Kristo. Anong nangyayari noong 1844? Bakit hindi dumating si Kristo? Yun palang panahon yung mga kapatid. Ito pala ang pagpasok ni Kristo doon sa kabanal-banalang dako sa langit. At ang ginawa niya, lilinisin ang lahat ng mga bagay sa langit. Dito sa lupa, may paglilinis mga kapatid doon sa mga dugo. Nandoon sa tabing na ang baho na yun eh. Sigurado kayo, nagkaroon ng paglilinis doon sa langit, mga kapatid, ay mayroon din palang pagsisiyasat si Kristo. Yun po ang kanyang ginagawa. So tingnan po ninyo, ang unang Timoteo, pakita lang sa ating screen, 5 verse 24 at 25. Pakita lang at para makita po sa ating mga kaibigan na nanonood. Ang sabi dyan, gayon din naman, ang mabubuting gawa ay hayat. At kung hindi gayon, ang mga iyon ay hindi manatiling lihim. 25 ay 24. 25 yung pinasa po natin. Ang mga kasalanan ng ibang tao ay hayat na nauuna sa kanila sa paghuhukom. Ngunit, ang kasalanan ng iba ay susunod sa kanila roon. Bakit mga kapatid? Ang ginawa ni Kristo doon sa langit, yung sinasabing paglilinis, ito po yung pagpasok niya doon sa kabarbanan ng dako, ay sinisiyasat doon niya ang mga
mga patay. Kung ito po ba ay kasang-ayon, sumusunod ba ito sa Diyos? Kung sila ba ay hindi sumusunod, kaya ang kanilang libro na pinagsusulatan, kasi may pinagsusulatan po mga kapatid, aklat ng buhay, aklat ng alaala, aklat ng kamatayan. So kung saan sila lalagay, hayag na sila ay hayag na ang kanilang kasalanan. So ibig sabihin, handa na yun sa pag-hukom sa final judgment. So yung iba ay sinusundan pa. Bakit? Ay mga kapatid, di natin sigurado na tayo ay ngayon matibay. Pero dati paano na tayo matalikod. So ngayon, ang gagawin, yung mga babasahin na po natin ang Bible sa Exodus 33, verse 13. Pakita lang sa ating screen. Ito po ang mangyayari. Bagaman aking sinabi sa matuwid na siya'y tiyak na mabubuhay, gayon pa may kung siya'y magtitiwala sa kanyang pagiging matuwid at gumagawa ng kasamaan, anuman sa kanyang matutuwid na gawa ay hindi alalahanin kundi sa kasamaan na kanyang nagawa ay mamamatay siya. So ibig sabihin mga kapatid, sinusundan pa ng record mga kapatid yung mga buhay. Pero yung mga patay na, hayag na po yun. Hayag na sila, na po sila ay sumusunod sa Diyos. Hayag na sila ay papunta doon sa final judgment. At kung naman sa mga sumusunod sa Diyos, ay hayag na po doon sa ikalawang pagdating ni Kristo na siyang babalikan ni Kristo. Kaya mga kapatid, tingnan pa natin, kapag ang isang taong nagkakasala, bis na nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, aalisin din pala yun. Mga kapatid, tingnan po ninyo ang Exodus 32, verse 33. Pakita lang po sa ating screen, Exodus. Yan, sabi dyan, ngunit sinabi ng Panginoon kay Moises, ang sinumang magkasala laban sa akin ay siya kong buburahin sa aking aklat. Kaya mga kapatid, ay hindi tayo sigurado na kung ikaw ay mahina ang iyong panampalataya at tumalikod ka, naabutan ka sa pagtalikod mo ng kamatayan, mga kapatid, ang iyong pangalan ililipat saan? Doon naman sa aklat ng kamatayan, mga kapatid. So kung ikaw ay masama, nagbago ka, ililipat naman iyong pangalan saan? Sa aklat ng buhay. So ganun po yun, sinusundan pa tayo sapagkat buhay pa tayo. Pero kung patay na tayo at ikaw ay nasa Panginoon, ay hayag na po mga kapatid na ikaw ay sa Diyos o ikaw ay hindi sa Diyos. So mga kapatid, mayroon pa sa Exodus 33, 14 hanggang 16, kita pa natin para malinaw po sa atin ito na gano'n po ang proseso na gagawin ng Panginoon bakit may hayag na mga kasalanan. Ang sabi dyan, kanyang sinabi, ako'y isa sa iyo at ikaw ay aking bibigyan ng hindi po isunod Exodus, balik po tayo sa Exodus. Exodus 33 verse 14 hanggang 16. Okay? Yan. Ngunit, bagaman ikaw, sinabi sa masama, ikaw ay tiyak na mamatay. Ngunit, kung iwan niya ang kanyang kasalanan at gawin ang ayon sa katarungan at katuwiran, tuloy, insi. Kung isasauli ng masama ang sangla, ibalik ang ginawa sa pagnanakaw at lumakad sa tuntunin ng buhay na di gumagawa ng kasamaan, siya'y tiyak na mabubuhay, siya'y hindi mamamatay. 16. Okay, wala sa aliman sa mga kasalanan ng kanyang nagawa ang alalahanin laban sa kanya. Kanyang ginawa ang ayon sa katarungan at katwiran, siya'y tiyak na mabubuhay. So yun po mga kapatid, pag ang masama ang magbabago, ay yun po ang ililipat ng Diyos ang kanyang
kasalanan ito mga kapatid sa atin. Tingnan po natin ang Ezekiel 40, kasalisyon din po natin yan. Ecclesiastes 12, 13 hanggang 14. Okay? Kita na po, ayan. Ang sadyan ito, ang wakas ng mga bagay, lahat ay narinig, matapot ka sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So, ang katungkulan pala ng tao ang sumunod sa utos ng Diyos. Kapag hindi po tayo sumunod, ang sabi sa 1 Juan 2:4, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi sumusunod sa kautusan, siya ay sinungaling. Mga kapatid, tuloy sa 14. Ang sabi diyan, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim at bagay, maging ito'y mabuti o masama. So yun po mga kapatid, ang lahat ng ating gagawin ay naka-record. Ang nagre-record po dyan ay ang anghel ng Diyos. Kaya mabuti at masama lahat ay naka-record. Ngayon, sa paghuhukom, ang 10 utos din ang siyang gagamitin mga kapatid sa paghatol. Tingnan po natin ang Apocalypse 11, verse 18 hanggang 19. Ulit talata na ito mga kapatid. Mayroon pa susunod sa akin. Okay, ang sabi dyan, nagalit ang mga bansa, ngunit dumating ang iyong buot at ang panahon upang hatulan ang mga patay at upang bigyan ng gantimpala ang iyong mga alipin, ang mga propeta at ang mga banal at ang mga natatakot sa iyong pangalan, ang mga hamak at dakila, at upang puksain mo ang mga pumupuksa sa lupa. Sa 19, at nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit, at nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan, at nagkaroon ng mga kidlat, mga tinig, ang mga kulog ng lindol at mabigat na yelo. So, ano po yung nakita ni John mga kapatid? Yung kaban ng tipan, 10 utos po yan ay sa Deuteronomio 4:13. 10 commandments. So doon pala mga kaibigan, mga kapatid, ibabatay ang kasalanan ng mga tao sa 10 utos. At ang 10 utos na ito, kung saan po tayo lumabag, doon po natin makikita mga kapatid na nagkasala pala tayo. So yun po mga kapatid, ang aking bahagi. Normal marami pa ito, pero mayroon pang kasunod sa akin. Maraming salamat.